Now is the time na marinig nyo ang sound check ni 675NK ng naka-aftermarket full system exhaust. Alright, start na natin yung motor. O yun no mga men. Sheesh! Yan, Austin Racing. Ganda ng pagkaka-weld mga men, oh. Walang mga bilog-bilog. Talagang purong-puro. Solido yung pagkakagawa. Ayan. Ito na yung sa, ewan ko canister na to eh. Dire-diretso buo siya eh. Di siya yung pwede kang magpaiba-iba ng pipe. So ito yung pagkakabitan. Set aside na muna natin to. Tapos, ito na sa headers ata. Ayan. Ayan. Isa. Dalawa. Tatlo. Ayan. Ito yung nasa gitna. Tapos, mga spring, tsaka bolts. Ano ba? May manual ba dyan? Oo, wala. So, ayan, nakapag-decide ako mga men na ako na yung magkakabit. Sa R3 ko, yung full exhaust niya, ako lang din nagkabit. So, ito, ako na lang din. Para kung may magkamaliman, yung sarili ko yung sisisihin ko. So, ayan, sa mga nagtatanong, andyan pa yung X-Max natin. Ayan o. So, gagawin natin, tatanggalin ko lang yung bolts nito. Ma-adjust naman yan, papaharap. Tapos, ito, tanggal to. So, baklasan muna tayo mga men. Open muna natin to. Ayan, ito yung quality. Ganda ng quality, oh. Ito yung sa sensor. Ayan. Kagandahan pa dito, mas magaan to kaysa dun sa stock full exhaust. Kasi, laki ng breadbox dun eh. Tapos, ewan ko, parang yung material ng stock exhaust, mas mabigat talaga eh. Compare sa mga aftermarket full exhaust. Ayan, so, papakita ko muna kung paano yung pagkakabuo niya. So, ito, dito. Ayan. Boss. May mga numbering to eh. Ayan, number 2. So, dito siya sa gitna. Hindi siya yung masikip yung lagayan eh. Para iwas singaw talaga, no? Ayan na mga men. Solido. Nakaka-excite yung tunog nito mamaya. So, ayan, baklasan muna tayo mga men ng stock exhaust nitong 675NK. Radiator, papaangatin natin ng konti para ma-access natin dun sa headers. So ayun mga men, ginabi na tayo. And kasi nautusan pa nga, bumili din tayo ng gasket. Tsaka itong ratchet set. Kasi wala akong 13mm na maliliit. Tapos kailangan ko nito. Ayan. Tapos to niluwagan ko na. Pero di talaga siya maluwagan ng sobrang luwag. Hanggang dyan lang. So iusog-usog nyo lang to. Ayan, bale ito tinanggal ko. Ayan. So okay din gabi, medyo malamig. Ayan na mga men. Tanggalan namin lahat ng screw. Ito na lang. Ayan. Isa na lang. Yung nag-iisa. Sensya na kayo guys, medyo madilim. Lagyan ko dito ng planggana para kung sakaling lalaglag, ito yung mag-a-assist sa akin. Medyo mabigat to mga men eh. Siguro mga nasa 8 kilos to. So, papalitan natin ang full exhaust kasi gagaan siya. Mga nasa 2 kilos lang yun mga men eh. So, yung binaan ng motor minus 5 kilos, ganon, or 4 kilos. Ayun. Yung sensor, di ko pa natanggal. Ay, try ko ba ito? Bigat nga. Naisip. Tanggal agad. Righty. Pansin ko, mas maganda yung quality dito sa aftermarket. Mas maganda yung weld niya. Ayan, makikita nyo. Ayan o. Sa stock kasi, ayan, makakapal yung weld. Well, normal naman yun sa stock. Ganun talaga. So, check natin yung bigat. Start tayo dito sa aftermarket. Buhatin ko ng isang kamay. Yan mga men. And dito sa stock kasi may bread box. Mga men, bigat talaga. So ayun, isang pros yun pag nagpalit kayo ng aftermarket full system exhaust, mas gagaan yung motor nyo. Pero mga nasa 5 kilos din yung ginaan. Madudulo na ito.
Yan mga men, kabit na namin na maayos. Assistant mechanic. Yan. Nabalik ko na lahat, mga screw dito, bolts, radiator, nabalik ko na. Hindi pa ako naglinis. And so it's time for sound check mga men. So anong oras na tayo natapos? 12:05. So ayan, try natin mga men. Iguas na lang. Natapos din, naikabit din natin yung full system exhaust. Ayan, so successful naman yung kabitan kagabi. Binahe ko na siya galing bahay papunta dito sa Clark Base. Hanap ako ng spot na kung saan wala gaanong tao, wala masyadong mga bahay. Ayan, para makapag sound check tayo na maayos mga men. So ayan, now is the time na marinig nyo ang sound check ni 675 NK ng naka aftermarket full system exhaust. Alright, start na natin yung motor. Yan yung tunog ng idle niya mga men. Parang Leon eh no. So yan, bomba natin ng konti. Yeah. Bomba natin ng sagad yung throttle. Parang launch control yung tunog niya. Solid. So ayan mga men, di ako nagsisi na full system exhaust yung pinalit ko. Sobrang ganda ng tunog. Ayan, so yung backfire niya tolerable naman, minimal lang, okay lang. Di siya OA na parang kailangan mo i-tune agad-agad yung motor. Pero eventually papatune pa din to kasi mas okay yung nakatune yung motor pag pinalitan nyo ng full system exhaust eh. Solid ba? Comment down below mga men. Parang New Year. Alright. So yun mga men, less talking muna tayo ngayon. Appreciate muna natin yung tunog ng NK675 and ASMR muna tayo dito sa exhaust ni NK675 mga men. Humabol pa. Ang ganda. May tunnel dito.
Ang ganda ng tunog mga men, kinikilig ako lagi. Gaan ng motor, mas gumana yung motor eh. Nag-request ng bomba. Pag titingin na talaga, ganito yung tunog ng motor mo. Less talking talaga mga men, hindi rin ako makapagsalita eh. Ini-enjoy ko yung tunog ng motor. Gusto ko yung tunog ng ano, downshift tsaka red match. Solid. Nakakayak. So ayan mga men, siguro naman okay na yung pa-soundcheck ko. Trinay na natin siya ng parang launch control, ganun, habang umaandar, habang naka-idle. So ayun, para sa mga nagpaplano or meron ng NK675, pagkakaalam ko ako pa lang ata yung nagpalit ng full system exhaust dito kay NK675. So ayan, may idea na kayo mga men. Ayan, sa mga tropa ko, ayun, yung mga nagbabalak na mag NK675, ayan, narinig nyo na yung tunog ni NK675 pag naka aftermarket full system exhaust. Ayan. So ayun, halatang halata naman sa reaction ko kung gaano ako kasaya. Sobrang satisfied ako dito sa aftermarket full system exhaust na nabili ko para kay NK675 mga men. Nung una nag-iisip pa ako kung full exhaust or cut delete, kaya medyo natagalan din. Pero iniisip ko kasi pag nagpa-cut delete ako, kilala ko sarili ko. Magpapa full system exhaust din ako, di ako mapapakali niyan. Parang ganun din yung gagastusin ko mga men eh. Plus canister pa, tapos luluwas pa ako, punta pa ako Maynila niyan. Di lang masyado pulido yung video ko kung paano ko kinabit and all, kasi gabi ko siya ginawa and wala masyadong ilaw sa garahe namin. Pero goods na goods mga men. Chinek ko kanina kung may mga usok ganun or may mga singaw, okay na okay naman. Parang nakatulong naman yung mga gasket na nilagay ko dun sa backfire niya, okay naman siya. Pagkakaalam ko kasi mga men, yung ECU nitong NK675 parang adaptive na ata siya eh. So pag nagpalit kayo ng full system exhaust, parang ma-adapt niya na yung takbo ng motor kahit na bago yung full system exhaust niya. So ayan, medyo natagalan lang yung pagpalit natin ng exhaust. Actually last week pa nandito na yung full system. Kaso may mga kailangan akong unahin na vlog, ganyan. Tapos yung edit ko, inayos ko kasi yung edit ko mga men para mas maganda yung panoorin yung video. Nakakatuwa kasi gusto nyo yung motor na bago, suportado kayo sa mga i-upgrade, ganun. Nauuna pa kayong mag-suggest, sabi ng i-upgrade, request, ganun. Nakakatuwa, mas na-inspire akong mag-upload
para dito sa motor na to. And sobrang daming nagtatanong, daming nagbabalak na kumuha ng NK675. Ayan, yun o, nakakatuwa lang mga men. Pagka inline 3 talaga yung motor, di masyadong pino yung tunog eh. May pagka brusco, alam niyo yun. Alam niyo yung smooth na medyo bastos. Ang ganda pag nag-upshift, rinig na rinig mo talaga. Low RPM, last ng tunog eh, kasi ano tong motor na to eh, hindi siya high revving na motor, kaya konting piga lang eh, malakas na yung tunog niya. Ayan mga men, ang dami nagpapabomba. Pag ganito yung motor mo tapos ganito pa yung tunog, pagtitinginan ka talaga mga men eh. So yun, that is all for today. See you in the next vlog. It's the kid. Peace out.